Totoo nga naman na laging nasa huli ang pagsisisi. Kaya dapat, habang nandyan pa ang mahal mo sa buhay, ay dapat mo silang pahalagahan. Ate Kat, ganito ang nangyari sa akin, sa amin. Mahal na mahal ako ng asawa ko, pero dumating ang time na hindi na nga niya napagtiisan ang ugali ko. Kung may second chance pa sana, gagawin ko ang lahat para maging masaya siya. Ngayon ay isa na nga pala siyang lawyer. Unti-unti na nga rin niyang natutupad ang pangarap namin na ngayon ay pangarap na lang niya. Ako nga pala si James at ito ang kwento ng buhay ko. Sana magkita kami ulit ng asawa ko at sisiguraduhin kong hindi ko na siya bibitawan at sasaktan pa. You know what, Cle? Bakit kaya hindi na lang tayo sa unit mag-usap tungkol dito? Para alam mo na, sana magkumustahan rin. It's been 6 years. Stop, Mr. Tan. Wala akong panahon na pumunta sa unit mo para pag-usapan ng kahapon. Tsaka pwede ba? For once, be professional. I'm not here to play. I'm here for work. Putol nga sa sasabihin ni James sa pag-aakalang titigil na nga siya sa pamimilit sa babae na pag-usapan ang kaso sa unit niya. Pero hindi, dahil imbes na tumigil siyang umiti lang siya lalo at tila gusto pa nga niya ang pagtataray ng babae. Damn, bakit nga ba ulit ako pumayag na maging abogado nito? Pulong ni Cleo sa sarili. Basta ang naaalala niya lang, kaibigan niya si Terence at may utang na loob nga siya dito kaya kahit gustong gusto niyang umayaw sa kaso ay no choice siya kundi pumayag. Monday, isang normal na araw lang para sa abogadang si Cleo. Masaya nga siyang pumasok sa law firm kung saan siya nagtatrabaho lalo na at tumawag si Terence sa kanya, ang boss niya na may kliyente itong ipapasa sa kanya. Kaya pagdating ni Cleo sa firm, agad siyang pumasok sa kanyang opisina at sinimula ni Cleo ang araw niya sa pag-aayos ng lamesa niya nang biglang pumasok ang kanyang sekretary sa loob ng opisina. Pansamantala naman na tinigil ni Cleo ang ginawa at tumingin nga sa kanyang sekretary. Good morning, attorney. Nandito na po yung bagong kliyente na gustong ipahawak sa'yo ni Sir Terence. Wika nga ng kanyang assistant. Ngumiti naman si Cleo sa sekretary. Susunod ako, May. Salamat. Sagot ni Cleo sa kanyang sekretarya. Nagayos muna ng kanyang sarili si Cleo bago tuluyang lumabas ng kanyang opisina. Naglagay lang siya ng kaunting pulbos at lip tint para naman presentable siya sa harap ng bagong kliyente nila. Ayaw niyang mapahiya kay Terence na siyang may-ari ng law firm kung hindi porket magkaibigan sila nang may-ari ay hindi na nga niya kailangan gawin ang kanyang trabaho bilang abogado ng law firm na to. Seryoso naman ang mukha ni James habang papasok sa law firm ng kanyang kaibigan na si Terence. Pagpasok pa lang niya sa loob, ay nakuha na nga niya agad ang atensyon ng mga tao sa loob. Sino ba naman kasing hindi makakakilala sa kanya, hindi ba? Isa lang naman siyang sikat na negosyante sa buong Pilipinas kaya nandito siya para kasuhan ng isang engineer na nang-scam sa kanya sa pinapatayo niyang condo building sa Pinondo. Sir, nandito na po si Attorney Enriquez. Siya po ang nirecommend ni Sir Terence sa inyo. Nakangiting wika ng isang empleyado ng law firm. Kaya agad namang tumayo ng tuwid si James habang hinihintay na lumabas ang abogada. Pero biglang huminto ang oras ng negosyanteng si James nang dumating na nga ang abogado sa kanyang harapan. Hindi ito plinano ni James. Wala siyang kaalam-alam na ang taong nakakaharap niya ngayon ay ang babaeng nang iwan sa kanya. 6 na taon na ang nakakaraan. Ang kanyang ex-wife na si Cleo. James? Ikaw? Gulat na usal ni Cleo. Pagkakita nga niya sa kliyenteng sinasabi ni May. Cleo? Gulat rin na wika ni James. Hindi makapaniwala si Cleo na makikita niya pa ang lalaking nasa harapan niya ngayon. 6 na taon na ang nakakaraan
simula nang iwan ni Cleo ito. Pero ni minsan, hindi sumagi sa isip niya na muli silang magkikita. At sa ganito pa talagang paraan, sa pagiging kliyente niya, pinaglalaroan ba siya ng tadhana? Sa isip-isip ni Cleo. Samantala gulat man, napangiti pa rin si James habang nakatitig sa dating asawa na si Cleo. Halata sa mga mata nito ang gulat nang makita siya. Sa bagay, ilang taon na rin ang lumipas simula nang iwan siya ni Cleo. Dahil na rin sa kabubuhan niya. Bigla na lang naalala ni James ang araw na iniwan siya ng asawang si Cleo. Sir James! Si Ma'am Cleo po umalis, dala-dala po lahat ng gamit niya. Napatigil naman sa kanyang pag-inom ng alak si James dahil sa narinig. Nasabi ng kanilang katulong. Kaya dali-dali niyang binitawan ng basong hawak. Sabay takbo ni James sa kanilang kwartong mag-asawa. Pagbukas na pagbukas niya pa lang, ng pinto nila ay may kalat na nga na damit ng asawa ang bumungad sa kanya hanggang may nakita nga siyang isang papel. Kinuha niya ito. At nang may nakita nga siyang nakasulat dito, dali-dali niya itong binasa. Dear James, ayoko na. Tigilan na natin to. Alam ko na gusto mo rin to, na umalis ako para wala ka ng responsibilidad, hindi ba? Huwag ka nang mag-alala sa mga magulang ko. Ako nang bahala sa kanila. Kaya sana ayusin mo na yung sarili mo. Hindi pa katapusan ng mundo ang nangyari sa'yo. Gusto kitang tulungan pero hindi ko alam kung paano gagawin yon dahil sa pinapakita mo. Nakakapagod na James. Ayaw ko na. Hindi ko na kaya. Ingat ka hanggang sa muli. Bumuntong hininga si James at dahan-dahan namang ginusot ang papel na hawak pagkatapos niyang basahin ang sulat ng asawang si Cleo. Wala na nga ang negosyo ko. Pati siya? Wala na rin? Inis na bulong ni James sa sarili. At dahil sa hindi inaasahang pagtatagpo muli ng landas nila James at Cleo, kumunot naman ang noo ng abogado habang nakatitig sa mukha ng dating asawa na ngayon ay tulalang nakatitig sa kanya. Akmang puputulin na sana niya ang pag-iisip nito nang biglang isang boses ng lalaking gumawa nun mula sa likod ni James. Sabay lumingon si James at Cleo sa pinanggalingan ng boses. Nagkita na pala kayo. Terence. Mahinang tawag ni Cleo sa boss sa maliit na boses. Taka namang tumingin si Terence sa kanyang abogado at kay James. Huwag niyo sabihing magkakilala na kayo. Tanong ni Terence sa dalawa. Yes, no. Sabay na sagot pero magkaiba. Nasabi nila James at Cleo na masikinakunot ng noo ni Terence. No? And yes? Ano ba talagang totoo? Tanong ulit ni Terence. Ngumiti naman si Cleo dahil sa tanong ni Terence. What I mean is yes. Nagkakilala na kami ngayon. Kadarating lang din itong si Mr. Tan kaya nagkakilala na kami. Right, Mr. Tan? Sunod-sunod na usal ni Cleo sa amo sabay tingin kay James. Seryoso naman siyang tinignan ni James bago dumako ang tingin nito kay Terence na kanina pa naghihintay ng kasagutan sa kanya. Yes, bud. Walang emosyon na sagot naman ng lalaki. Napangiti na nga lamang si Terence dahil sa sagot ni James at Cleo. Then good. Alam kong magiging maganda ang partnership niyong dalawa, right? Tumango na nga lamang si Cleo dahil sa sinabi ni Terence samantalang ngumiti lamang nang mapang-asar si James habang seryosong nakatingin sa kanya. Yes, bud. Alam kong magiging isa itong magandang partnership with her. I'm sure of that. Nakangising sabi ni James. Tulala naman at hindi pa rin makapaniwala si Cleo hanggang makauwi siya sa kanilang unit. Hanggang ngayon hindi pa rin maproseso ng kanyang isip na muling nakita ang dating asawang kay tagal na nga niyang iniwanan. Kailanman simula ng araw na umalis si Cleo sa poder ni James, hindi sumagi sa isip ng abogado na makikita ulit ang ex niya. Oo, aaminin ni Cleo na paminsan-minsan iniisip niya kung kamusta na kaya ito. Pero hanggang doon lang yun. Tutal, alam niya naman na nakabangon na ito lalo na't kilalang kilala sa James. Tutal,
Isa na rin itong magaling na negosyante. At iba-iba ang negosyo nito. Pero base sa sinabi ng boss niya kanina na si Terence, mas focus ngayon ang kliyente niya sa condominium businesses at base rin sa sinabi nito sa kanya kanina, gustong kasuhan ni James, ang engineer na nang-scam sa kanya ng malaking halaga. Pero hindi nga niya lubos maisip kung talaga bang sinadya o pinaglalaroan lang talaga sila ng tadhana. Dahil sa daming pwedeng maging kliyente niya ay ang ex-husband niya pa na si James, ang tatay ng anak niya na si Julia. Mama! Napangiti naman si Cleo dahil sa narinig sa anak niyang si Julia. 5 years old na nga ito at masasabi nga niya na kamukha talaga ni Julia si James. Kaya natatakot siyang mag-cruise ang landas nila at baka malaman pa ni James na may anak pa sila at kunin pa ng dating asawa sa kanya si Julia. Iniwan ni Cleo si James noon dahil sa pagod na nga siyang intindihin ng asawa. Oo, arranged marriage lang ang meron sila pero natutunan niyang mahalin si James. Lalo na sa pinapakita nito noon sa kanya nung bagong kasal pa lamang sila. Naalagaan niya ang babae, sweet ito, kaya hindi talaga napigilan ni Cleo na mahulog sa dating asawa. Pero dahil sa isang pangyayari, dahil sa pagbagsak ng negosyo ng dati niyang asawang si James, biglang nagbago ang lahat. Araw-araw itong lasing kung darating sa bahay nila, iritable, at ilang beses na nga rin siyang nasigawan nito. Napagbunto na ng galit. Noong una, nakakaya nga niya, natiisin ang lahat dahil mahal ni Cleo ang asawa. Kasal sila. Pero darating din kasi tayo sa puntong mapupuno talaga tayo. Nag-aaral pa lang si Cleo noon ng abugas siya, kaya hindi nga niya nakaya. At kahit mahirap, iniwan niya si James. Pero hindi akalain ni Cleo na sa pag-alis niya sa bahay nila James, ay may naiwan itong regalo sa kanya. 1 buwan matapos niyang iwan si James, nalaman niyang buntis siya. Kaya kahit 2nd year niya pa lang sa pagiging law student, hindi ito naging hadlang kay Cleo para ipagpatuloy ang pagbubuntis. Dahil para kay Cleo, kahit anong sakit ang nadulot ng asawa niyang si James, anak pa rin nilang dalawa ang nasa sinapupunan niya. Kaya hindi niya ito basta pwedeng baliwalain. Mama, tawag ulit ni Julia kay Cleo sa kanya na gumising sa pag-iisip niya. Ngumiti si Cleo sa anak. Yes, baby? Sorry, nagising ka ba ni Mama? Malambing na tanong niya sa anak. Umiling naman si Julia kay Cleo. Hindi po. Napanaginipan ko lang po si Dada. Nagkita na po kayo sa dream ko, Mama. At masaya daw po tayong 3. Napahagat naman ang kanyang labi si Cleo dahil sa narinig sa anak. Hindi ito madalas magtanong at maghanap sa daddy niya. Kaya nagulat siya na marinig ito kay Julia. Mama, nakita mo na po ba ulit si Dada? Inosenteng tanong ni Julia kay Cleo na ikinaseryoso ng tingin niya. Oo, Julia, nakita ko na siya. Sa isip-isip ni Cleo habang nakangiting nakatingin lang sa anak. Umiling naman si Cleo. Hindi pa baby eh. Tsaka may trabaho ang papa mo. Nasa malayo siya. Sagot ni Cleo sa anak. Bigla namang lumungkot ang mukha ni Julia dahil sa sinabi ng ina. Sana po umuwi na siya para happy na tayong 3, Mama. Malungkot na saad nga ni Julia. Pero imbes sagutin ni Cleo ang sinabi ng anak, niyakap niya na lang ito. Sabay, ng pagbuntong hininga niya ng malalim. Kung dumating man ang araw na magtagpo ang landas niyo, naway patawarin mo si Mama. Patawarin mo si Mama kung hindi ko kaya, kung hindi ko pwedeng maibigay sa'yo ang buong pamilya. Sa isip-isip nga ni Cleo. Samantala, hindi naman mapakali si James sa kanyang opisina. Dito agad siya dumiretso pagkatapos niyang pumunta sa law firm kanina. Hindi pa rin talaga mawala sa isip niya ang eksena kung paano at sa anong paraan muli silang nagkita ni Cleo ng kanyang dating asawa. 6 na taon na, matagal na ang lumipas ngunit parang hindi tumanda ang ex-wife niya habang nakatitig sa kanya si Cleo. Katulad nun maamo pa rin ang mukha ni Cleo
At katulad nun manghang-mangha pa rin si James sa mukha ng dating asawa. "What's up bro? Mabuhay Pilipinas!" Iyan agad ang bungad ni Terex kay James pagpasok niya sa opisina nito. Agad naman siyang binato ni James ng ballpen sabay tingin niya nang seryoso sa kaibigan na basta-basta na lang pumasok sa kanyang opisina nang hindi kumakatok. "Hi blood agad? Nandito lang ako para tsumika. Kaya chika na." "Saad nga?" Ni Terex. "Ano ka Marites?" Iritadong tanong niya kay Terex na ikinangiti lang ng kaibigan. "Ano ako? Ikaw kaya tumawag sa akin para ibalita na nagkita kayo ng asawa mo. I mean, ex-wife mo." Hindi naman natapos ni Terex ang sasabihin niya dahil muli siyang binato ng ballpen ni James. "Nakakadalawa ka na ah. Tsaka, totoo naman na ex mo si Cleo, di ba? Pero hindi yan ang gusto kong malaman." Tumaas ang kilay ni James. Ano? "Wala naman. Gusto ko lang malaman. Anong feeling? Seeing your ex-wife after 6 years? Kilig ba?" Biro man ang tono ng pagkakatanong ni Terex kay James, pero hindi ito naging hadlang para titigan siya ni James ng seryoso. Bumuntong hininga muna si James bago sagutin ng kaibigan. "I honestly don't know. Nagulat ako nang nakita ko siya but I admit, I'm happy. Hindi ko akalain na makikita ko siya ulit after a long time. Pero kanina, wearing her attorney attire, alam kong masaya ako para sa kanya. That's her dream. And finally, she reached that dream. But sad to say," sagot niya kay Terex, "she reached that dream without you." Dugtong nga ng kaibigan. Nakaramdam naman ng lungkot si James dahil totoo ang sinabi ni Terex. Samantala, kinakabahan. Yan ang nararamdaman ngayon ni Cleo habang papasok ng kanyang opisina. Tinawagan siya ni May kanina para sabihing nandito na ang kanyang kliyente, dala-dala ang mga bagay na pinadala niya dito kahapon. Pero hindi niya lubos maunawaan. Bakit sa ganito kaaga? "Good morning, attorney." Ngumiti naman si Cleo sa kanyang sekretarya bago tuluyang pumasok sa kanyang opisina kung nasaan naghihintay si James kanina pa. "I'm sorry. I'm late, Mr. Tan." Formal at masasabi mo talagang professional. Nabati ni Cleo kay James. Napangiti naman si James habang nakatitig kay Cleo na ngayon ay seryosong nakatingin sa kanya. "Bakit mo ang formal, Cle?" "Para naman wala tayong pinagsamahan yan." Nakangiting wika ni James kay Cleo. Napahinga naman ng malalim si Cleo dahil sa narinig sa dating asawa. "Before we start, sir, let me tell you this is pure business. Nothing more, nothing less. I'm just here as your attorney. I have no time for your nonsense." Walang emosyong sagot ni Cleo kay James. Hindi agad nakareact si Cleo sa sinabi ni James na parang wala naman silang pinagsamahan. Hindi niya pwedeng ipalata kay James na apektado pa rin siya dahil baka masira lang ang trabaho niya bilang abogada. "Our past is not nonsense, Mrs. Tan." Palabang sabi naman ni James. Napatigil at napakagat naman ang kanyang labi si Cleo dahil sa narinig, lalo na't hindi niya ito inaasahang marinig sa dating asawa. Kaya itinigil niya muna ang pagbabasa ng files na dala ni James, sabay tingin niya ng seryoso sa lalaki. "You know what, Mr. Tan? Kung gusto mong ituloy ko to, please be professional. Wala ako dito para makipaglaro. And it's Attorney Enriquez for you. As far as I know, 6 na taon na tayong wala." Kulat man sa narinig sa bibig ni Cleo, ay hindi pa rin magawang mainis o mairita ni James sa kanya. Sa halip natutuwa pa nga ang negosyanteng ganito makipag-usap ang dating asawa sa kanya. Katulad ng dati. Katulad ng mga panahong sila pa at magkasama pa sa iisang bahay. "So, after I read this file, Mr. Royales scammed you more than 50 million? Hindi na niya tinapos ang kanyang trabaho pagkatapos mong ibigay ang pera, right?" Kasual na tanong ni Cleo kay James.
Dahan-dahan namang tumango si James dahil sa tanong ni Cleo sa kanya. He said, babalik lang siya kinabukasan but sad to say, iniwan niya ako at ang responsibilidad niya. Alam ni Cleo na tungkol sa kaso ang tinutukoy ni James, pero hindi maiwasan ni Cleo na may isip na may iba pa itong kahulugan. Pero bago pa mahalata ni James ang kanyang pagtigil, tumango na nga lamang siya sa binata bilang tugon. Okay, marami tayong pwedeng ikaso sa kanya like estafa, pero hayaan mo muna akong mapag-aralan ng kaso na to ng 2 araw. At sinisigurado ko sa'yo na makukuha mo ulit ang pera mo. Palaban na sagot ni Cleo kay James. Nagangat naman ang tingin si James kay Cleo pagkatapos niyang mag-text sa kanyang cellphone. Tapos na? Takang tanong ni James kay Cleo dahil hindi niya na malaya na tapos na magsalita si attorney. Tumaas naman ang kilay ni Cleo dahil sa tanong ni James. Absolutely yes. And you're so busy to notice that jerk. Hanggang ngayon ba naman, James? Kausap ni Cleo ang kanyang sarili. Gusto man sabihin ni Cleo yun sa lalaki, pinigilan niya ang sarili. Hindi niya pwedeng kalimutan na kliyente niya si James, kaya kailangan niyang isantabi ang inis na nararamdaman niya sa dating asawa. Lalo na at pinagkatiwalaan siya ni Terence sa kasong ito. Mrs. Attorney Enriquez, Mr. Tan, don't forget that please. And yes, yun muna sa ngayon. I bet may pupuntahan ka pa. Mataray na putol nga ni Cleo sa sasabihin pa nga ni James. Wala. Wala akong pupuntahan ngayon, attorney. Kaswal na sagot naman ni James kay Cleo. Kumunot ang noon ni Cleo. Wala? Pero kanina ka pa sa cellphone mo? Hindi naman matapos ni Cleo ang nais niyang sabihin sa dating asawa nang ma-realize nga niya kung anong sinabi niya. At alam ni Cleo na hindi niya na maaari pa itong lusutan, lalo na at nakangiting nakatitig ngayon si James sa kanya. So she noticed that. Sa isip-isip ni James pagkatapos marinig ang sinabi ni Cleo. So ibig sabihin, may pakialam pa rin siya sa akin? Pero bago pa mag-isip ng kung ano ang dating asawa tungkol sa pagtutok niya sa cellphone, ay inunahan na nga ni James itong magsalita. Don't worry, attorney. Restaurant lang yon. I just ordered food for us. Nothing more, nothing to worry. Napatigil naman si Cleo dahil sa narinig na sinabi ni James. What? Hindi mo na kailangan gawin yan, sir. At saka wala naman akong pakialam. Hindi mapigilan na sagot ni Cleo sa dating asawa. Pero si James, imbes na sagutin siya, nginitian lang siya nito at mas lalong ikinainis ni Cleo. Like what I've said earlier, Mr. Tan, I'm here for business, wala nang iba. At sinabi mo, tapos na ang business talk natin, diba? So it means I can talk to you now about other things. So yes, gusto ko mag-usap tayo ng tungkol sa atin kaya umorder ako ng food at ng mga paborito mo. Nanlaki ang mata ni Cleo dahil sa narinig niya mula kay James. He still remembers my favorites? Sa isip-isip ni Cleo. Pero sa kabila ng yon, hindi pa rin mapigilan ni Cleo ang inis sa dating asawa. Kaya mula sa pagkakaupo ay tumayo siya at seryosong tumingin kay James. No, Mr. Tan. Walang tayo. Matagal na tayong tapos. So kung mag-uusap man tayong dalawa tungkol lang dapat sa kaso. Mahina pero irita na saad ni Cleo kay James. Hindi naman maiwasan ni James na malungkot pagkatapos marinig yun kay Cleo. Pero alam ni James na kahit na magmakaawa pa siya sa dalaga ay hindi na nga siya nito pagbibigyan na makipag-usap sa kanya tungkol sa nakaraan nilang dalawa. Yeah, right. I'm sorry. Anyway, we can meet tomorrow at H&N Restaurant to talk more about the case. I really want the case done before October ends, attorney. Natahimik naman si Cleo pagkatapos sabihin niyo ni James. Restaurant? Bakit dun pa? Pwede naman dito. Don't worry, attorney. Pure business ang pag-uusapan natin bukas. And yes, I know pwede dito but I have something important to do tomorrow at malapit lang ang H&N Restaurant doon. Kaya mas convenient na doon na lang tayo mag-usap. Putol sa kanya ni James. Hindi naman maintindihan ni Cleo kung bakit biglang parang nalungkot siya dahil sa biglaang pag-iba ng tono ng pakikipag-usap ng lalaki sa kanya. Pero ito naman ang gusto mo, diba?
Kaya bakit ka nagkakaganyan? Pulong ni Cleo sa sarili. Akmang sasagot pa nga sana si Cleo sa sinabi ni James nang biglang bumukas ang pinto niya. Attorney, sorry for the interruption. Pinapatawag po kayo ni Sir Terence sa kanyang opisina. Tumango na nga lamang si Cleo sa sekretarya. Susunod na ako, May. Okay, see you tomorrow then. Here's my business card. Call me if nandun ka na. Wika na nga lamang ni Cleo kay James sabay abot niya ng business card dito. Hindi naman maiwasan ni James nang mapangiti dahil sa inabot ng dating asawa. Damn you, Cle. Kahit nakakatampo ka, ang cute mo pa rin. Bulong ni James sa sarili. Okay, thank you for this, attorney. See you again tomorrow. Kahit anong sabi ni James, napayag siyang maging professional lang silang dalawa ni Cleo, ay alam niya sa sarili niyang hindi niya ito kayang gawin. Sa kabilang banda, wag mong sabihin na mahal mo pa si Cleo. Hindi alam ni James kung anong isasagot sa tanong ng kaibigan na si Terex. Ito ang meeting na sinabi niya kahapon kay Cleo. Tahimik? So yes, balik na tanong ni Terex sa kaibigan. Ano nga bang dapat na isagot ni James sa tanong ng kaibigan? Hindi rin niya alam. Kahit siya, naguguluhan rin. Nakita niya lang ulit pagkatapos ng ilang taon ng dating asawa at oo, aaminin ni James na may kakaiba siyang nararamdaman pagkatapos muling makita si Cleo. Alam ng negosyanteng si James na hindi lang ito basta pagkabigla, pero kahit ganon ayaw niyang magmadali at baka makawala ulit si Cleo sa kanya. Bahagyang umiling si Terex dahil sa biglang pagtahimik ng kanyang kaibigan na si James. Sa isip-isip ni James, kailangan niyang maghirap para kunin muli ang tiwala ng ex-wife. Huwag mo nang sagutin. Kung gusto mo pa rin talaga siya, edi pursue her again, bro. Ligawan mo ulit. Total kung mahal ka pa rin niya, siguradong papayag at papayag yun. Basta makita lang niya na sincere ka talaga. Muling natahimik si James sa sinabi ng kaibigan na si Terex. Ligawan? Bibigyan pa kaya siya ni Cleo ng pagkakataon sa kabila ng mga ginawa niya noon na kabobohan? Bulong ni James sa sarili. Samantala, aligaga naman si Cleo sa pag-aayos ng kanyang sarili sa parking lot ng HN Restaurant. Hindi muna siya bumaba ng kotse, sa halip sinigurado muna niya na hindi siya nakakahiya. Kahit sabihin na dati niya lang asawa ang kanyang kamiti ngayon bilang abogado, kailangan niya pa ring maging presentable sa harapan nito. Dahil kahit pagbali-balik ta rin man ang mundo, kliyente niya pa rin si James. I'm sorry I'm late. Yan agad ang bungad ni James kay Cleo pagpasok niya sa restaurant. Tipid namang umiti sa kanya si Cleo bilang tugon. It's okay, Mr. Tan. I understand and besides, you already told me yesterday that you have your meeting? Formal na sagot ni Cleo sa dating asawa. Umupo naman si James sa upuan na nasa harap ni Cleo. Hindi niya kayang maging formal sa harap nito kaya nakangiti nga siyang nakatitig sa dating asawa. Tinawagan ko na ang chef dito bago ako pumunta dito. I already told them about your favorites. Hintayin na lang natin. Wika ni James kay Cleo na tila nanunuyo. Hindi naman maintindihan ni Cleo ang sinabi ni James kaya agarang tumaas ang kanyang mga kilay habang nakatitig sa lalaki. Hindi na kailangan yan, Mr. Tan. Sinabi ko na sa'yo kahapon, I'm just here as your attorney for business. Alam ko. At nandito rin naman ako for that. You're my business, Miss Enriquez. You are my attorney and isa pa. Wala naman sigurong masama kung kumain tayong dalawa habang nag-uusap, hindi ba? Tsaka wala naman tayong pag-uusapan maliban sa kaso. Unless you want us to talk about us, right? Napatigil naman at natulala si Cleo dahil sa narinig mula sa bibig ni James at kahit gusto man ni Cleong magtaray, alam niyang hindi pwede. Maraming tao ang nakatingin sa kanila dito sa restaurant at nakakahiya naman kung magkakaroon ng eskandalos na involved ang isang abogado na katulad niya. Titiisin muna ni Cleo ang dating asawa, tsaka 2 weeks lang naman. Alam niyang matatapos niya ang kasong to at pagkatapos nito hindi na nga niya muling makikita pa si James. Dumating na ang pagkain ng dalawang dating mag-asawa na pinahanda ni James. Sa chef nakakalala niya. Kaya kahit ayaw ni Cleo ay isinantabi na nga lamang muna niya ang kanyang laptop at nagsimulang kumain kasama si James.
Samantala wala namang mapaglagyan si James ng saya na kanyang nararamdaman ngayon habang nakatitig sa dating asawa na tahimik na kumakain, kaya sinamantala niya ito upang magsalita at putulin ang katahimikan nilang dalawa ni Cleo. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ang konti mo pa rin kumain. Diet ka pa din ba? Nakangiting usal ni James kay Cleo. Nagangat naman ang tingin si Cleo kay James na ngayon ay nakangiting nakatitig sa kanya. Ano naman? Tsaka ngayon lang to, nagbago na ako. Mataray na sagot ni Cleo sa sinabi ni James. Really, ha? Sa anong paraan ka naman nagbago? Kalmadong tanong ulit ni James sa kanya. Kumunot ang noo ni Cleo dahil sa tanong ni James. Ano naman sa'yo? Balik na tanong ni Cleo sa dating asawa. Nagkipit balikat naman si James bago sagutin ang tanong ni Cleo. Wala lang. Naisip ko lang paano kaya kung tayo pa. Siguro may anak na tayo. Agad namang tinakpan ni Cleo ang dalawang tenga dahil sa tanong ni James. Sabay titig niya ng seryoso sa binata. You know what, Mr. Tan? Wala akong oras makinig sa kung anong gusto mong sabihin. At tulad nga ng sinabi ko kahapon, tapos na tayo. No need to talk about the past. At kung tayo pa nga hanggang ngayon, malamang patay na ako kung hindi ako umalis sa puder mo. Malamang hindi ako abogado ngayon. Sunod-sunod na usal ni Cleo na nagpatahimik kay James. Nalungkot naman pero hindi titigil si James na mapaamo muli ang dating asawa. Yan ang nasa isip niya. Buong gabi hanggang makauwi nga siya sa bahay nilang dalawa ni Cleo. Natapos ang meeting nila, na alam niyang iritang-irita si Cleo sa kanya. Kahit professional ang dalaga, nang ipagpatuloy ang meeting nila kanina, ramdam ni James ang inis sa tono ng boses ni Cleo. Kaya bukas babawi siya sa dating asawa. Hindi pa man alam ni James kung anong nararamdaman niya para sa dating asawa. Sa mga oras na to, isang bagay lang ang sigurado. Gusto niyang mapatawad ng babae. Gusto niyang maging maayos ulit silang dalawa. Dahil baka sa oras na yun alam na ni James ang gusto niyang gawin sa relasyon niya kay Cleo. Hanggang makauwi sa kanyang tahanan, inis na inis pa rin ang nararamdaman ni Cleo sa loob niya para sa dating asawa na ngayon ay kliyente na nga niya. Hindi siya makapaniwala na kaya siyang harapin ni James na parang wala silang pangit na pinagsamahan noon at mas lalong hindi niya matanggap ang biglang paglipad ng kung ano sa loob niya matapos siyang tanungin ng dating asawa kung paano kaya at sila pa rin ngayon siguro nagkaroon na sila ng anak. Anak na totoong meron nga silang dalawa. Anak na tinago at tinatago niya pa rin kay James hanggang ngayon. Kinabukasan maagang pumunta si James sa firm kung saan nagtatrabaho si Cleo. Wala silang usapan na magkikita silang dalawa. Pero dahil kagabi pa gumugulo sa isip ni James ang dating asawa, ay hindi na nga siya makapaghintay na makita ulit ito ngayon. Bahala na siyang magdahilan sa abogado mamaya kung bakit na naman siya nandito. Ang importante kay James ay makita si Cleo sa araw na to. Sa kabilang banda magaan naman ang gising ni Cleo dahil maliban sa Sabado ngayon, isa niya pang dahilan, hindi niya makikita si James sa araw na to. Kaya pwedeng-pwede niyang dalhin si Julia sa firm, lalo na't wala si Nanay Imelda ngayong araw na parating pinag-iiwanan niya sa kanyang anak tuwing wala siya sa bahay. Mommy, ito po ba ang office niyo? Inosenteng tanong ni Julia sa ina. Tumango si Cleo sa tanong ng anak. Yes, baby. Play ka lang dyan, ha? May tatapusin na muna si Mommy sa table. Nakangiting sagot ni Cleo kay Julia. Agad namang sinunod ng bata ang sinabi ni Cleo. Naglaro ito, kaya nakapagtrabaho na nga si Cleo ng maayos. Samantala, dadaan pa sana si James sa sekretarya ni Cleo na si May para tanungin kung nasa opisina ba ito, pero laking gulat niya na wala nga ito sa kanyang lamesa. Kaya nag-decide nga si James na dumiretso na nga lamang sa opisina ng dating asawa. Akmang bubuksan na sana niya ang pinto ng opisina nang biglang may dumaang dalawang employee ng firm sa harap niya. May pinag-usapan ng dalawa na talagang nagpahinto kay James. Uy, ang ganda talaga ng anak ni Atty. Enriquez. Nakita mo? Tanong ng isang employee sa kasama niyang
katrabaho. Tumango naman ang kasama nito na nagpatigil kay James. Gusto niya sanang kumpirmahin ang narinig sa dalawa pero mabilis itong nawala sa mga mata niya. Kaya dahan-dahan siyang humakbang pabalik sa pinto ng opisina ni Cleo at kahit gulong-gulo ang isip niya dahil sa narinig kanina sa dalawang babae na may anak na ang ex-wife, minabuti pa rin niyang magpunta sa opisina nito. May anak siya? Ibig sabihin, may asawa na siya? Bulong ni James sa sarili. Sir, hinahanap niyo po si attorney? Pukaw nga ni May kay James na ngayon ay seryosong nakatayo sa pinto ng amo niyang si Cleo. Ngumiti naman si James sa tanong ng sekretary. It's okay. Ako na lang tatawag sa kanya. Kalmadong sagot nga ni James kay May. Pagkaalis ni May ay huminga muna ng malalim si James bago tuluyan niyang dahan-dahan na hinawakan ng pinto ng opisina ni Cleo para buksan. Hindi niya pa ito tuluyang nabuksan. Konti pa lang ang kita niya sa loob ng opisina ni Cleo at ang unang sumalubong sa mga mata niya ay ang isang batang babaeng masayang naglalaro ng luto-lutoang toys habang si Cleo naman kitang-kita niyang abala sa laptop nito. Kaya ang plano niyang kausapin ang dating asawa, hindi nagawa ni James agad-agad. Lumabas nga siya ng firm at nagpunta nga sa sasakyan at nagpunta sa lugar ng kaibigan na si Terex. Hindi siya makapaniwala sa nakita sa loob ng opisina ni Cleo. Totoo bang anak ito ng dating asawa? So may asawa na to. Huli na ba talaga siya? Ito ang mga katanungang gumugulo sa isip ng negosyanteng si James ngayon. Seriously bro? Tinanong mo ba siya? Kinumpirma niya ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Terex matapos marinig kay James ang nakita nito sa loob ng opisina ng dating asawa. Siya agad ang pinuntahan ni James dito sa hideout niya, ang XB Club. Pagkatapos ng nangyari kanina, at ito ngang si James, nagyaya agad ng inuman sa kanya. Grabe Rex, I can't still believe it. Ang dali niyang makahanap ng bago. Nagkaanak pa sila. Naiinis nga na usal ni James kay Terex. Sinabi na ba talaga niya na may asawa siya? Sure ka ba talagang anak niya ang nakita mo sa opisina? Tanong ulit ni Terex sa kaibigan. Napabuntong hininga si James. Seryosong tumitig sa kaibigan. Para san pa? Mukhang alam naman ng lahat nang nagtatrabaho doon na anak talaga ni Cleo ang bata. Kumunot naman ng bahagyang noon ni Terex. Hay nako, bobo ka rin talaga minsan no? So susuko ka na lang agad. Tanong ulit ni Terex kay James na ngayon ay nakayuko na. Bigla namang umangat ang kanyang tingin. Kung may anak na siya, malamang may asawa na rin siya. Kaya ano pa bang laban ko? Kaya niya nga ako iniwan noon dahil wala akong kwenta. Malamang masaya na siya. Utal-utal na sagot ni James kay Terex. May kinangisi ng kaibigan. Hindi niya akalaing makikitang ganito ulit si James. Huli niya itong nakitang ganito ay 6 na taon nang nakalipas at wala pa rin nagbago dahil pa rin sa isang tao. Dahil pa rin sa ex-wife nitong si Cleo. Oo, nalugi dati ang kanyang kaibigan. Nahirapan. Pero saksi si Terex na mas naghirap at nagdusa si James nung iniwan siya ni Cleo. Akala nga ni Terex hindi na ito mangyayari ulit. Kaya talagang nagulat siyang makita muli ang nagdurusang mukha ng kaibigan na si James nang dahil ulit sa dating asawa nito. Samantala maaga namang natapos ang duty ni Cleo sa firm pero dahil sa nagkakayayaan ng mga katrabaho na magsaya saglit, napagpasya niyang sumama saglit. Hinatid niya muna si Julia kay nanay niya at sumama na nga sa mga katrabaho niya papunta sa XB Club. Samantala akmang aalalayan na nga ni Terex si James para tumayo ng mahagip ng kanyang mata ang dating asawa ng kaibigan. Kaya bumalik nga si Terex sa pagkakaupo sa harap ng kaibigan sabay tawag sa pangalan nito. Talaga bro? Suko ka na. Paano kung hindi niya pala anak yun? Paano kung... Stop Rex. I know anak niya yun. Putol ni James sa sinasabi ni Terex. Lasing na siya pero kahit ganun alam niya pa rin ang nangyayari sa paligid. So suko ka na. Ayaw mong i-confirm man lang sa kanya? Nakangiting tanong ulit ni Terex sa kanya. Taka namang tumingin si James kay Terex
na ngayon ay may tinuturo at nang tignan niya ang tao na tinuturo nito, laking gulat nga niya na nakita niya si Cleo na umiinom. Napatayo naman si James sa nakita. Sandali. San ka? Takang tanong ni Terex sa kaibigan kahit alam niya na kung saan pupunta si James. Pero imbes na sagutin ni James si Terex, tinalikuran niya lang ito at seryosong naglakad papunta sa kinaroroonan ng ex-wife. Sir James! Gulat na wika ni May sa lalaking nasa likod ngayon ng kanyang amo na si Cleo. Taka namang lumingon si Cleo sa taong nasa likod niya na binanggit ni May na si James daw at laking gulat niya na ang ex-husband nga niyang si James. What's that? Mariin na tanong ni James sa dating asawa. Hindi naman maintindihan ni Cleo ang sinasabi ni James kaya nakasimangot siyang tumingin dito. Ano bang pakialam mo? Galit na tanong ni Cleo kay James. Gawain ba ng isang ina na isang may anak na pumunta sa isang club ha? Hindi ka ba pinagbabawalan ng asawa mo? Napakagat naman ng kanyang labi dahil sa gulat si Cleo. Parang biglang bumigat ang puso niya dahil sa kabang nararamdaman. Paano niya nalaman? Hindi ka makasagot, diba? So tama ako. May anak ka na. Seryosong tanong ulit ni James sa kanya. Kumunot ang noo ni Cleo at buong puwersang binawi ang kanyang kamay na hawak ni James. So what, Mr. Tan? Oo, may anak na ako. Ngayon, ano naman sa'yo yun ha? Wala kang pakialam kung may anak na ako. Naiintindihan mo ba? Wala. You jerk. Kahit may hangover at masakit ang ulo ni James, kinabukasan paggising niya, malinaw pa rin sa alaala ng bilyonaryong negosyante ang sagot ng dating asawa niya na si Cleo kagabi. Totoong anak nga ni Cleo ang bata, kaya isa lang ang ibig sabihin nun. Wala na siyang pag-asa at kailangan niya ng sumuko sa babae. Baka nga, talaga hindi sila ang itinadhana ng dalawa at wala na nga siyang magagawa para baguhin to. Sir James, kanina po may tumatawag sa landline. Naka-off daw po kasi yung phone niyo. Salubong nga ng katulong ni James sa kanya pagbaba niya mula sa kanyang kwarto. Tumango naman siya sa katulong bago tuluyang puntahan ang landline nila na nagre-ring na. Agad niya itong kinuha para sagutin. Yes? Wala sa mood na tanong ni James sa kabilang linya. I'm sorry bud, nistorbo ba kita? Nagising? Sunod-sunod naman na tanong ng lalaki mula sa kabilang linya. Nakilala naman agad ni James ang boses. Terence, napatawag ka? May problema ba? Kanyang tanong sa kaibigan na lawyer. It's not big, you know. I just want to ask your help kung pwede ka. Don't worry, walang kinalaman dito ang mga kaso. Napatigil naman si James dahil sa narinig. Hindi niya alam kung papayag siyang makipagkita dito lalo na at alam niyang posible silang magkita ni Cleo kung sa firm lang sila magkikita ni Terence. Pero ayaw naman niyang basta nalang tanggihan. Ang kaibigan ngayon, minsan lang ito humingi ng tulong sa kanya. Kaya kahit hindi pa siya handang muling makaharap ang dating asawa, pumayag na nga lang din ito na makipagkita kay Terence. Pwede ako, san ba? Napangiti nga naman si Terence dahil sa sagot ni James. Sa gagawin niya alam niyang si James lang ang makakatulong sa kanya, kaya laking pasalamat talaga na pumayag ang kaibigan. Kabado at hindi naman mapakali si James habang papasok sa firm ni Terence. Oo, ilang beses na nga siyang nakapasok dito pero iba ngayon dahil hindi na nga si Cleo ang pupuntahan niya dito. At kahit mahirap para sa kanya, alam niya sa sariling kailangan niyang kalimutan at iwasan ang dating asawa. Ayaw naman niyang makasira ng pamilya kahit gaano pa to kahirap. Sir Tan, si attorney po ba ang hinahanap niyo? Sorry po, wala po siya ngayon eh. Nasa family day po kasi siya ni Julia. Hindi alam ni James kung paano sasabihin kay May na hindi ang amo nito ang pinunta niya dito. Sinalubong nga siya ng sekretarya nang paakyat na nga siya sa second floor. Ngumiti si James kay May. It's okay, May. Actually, si Terence ang pinunta ko dito. Kalmadong sagot ni James sa sekretary. Nahiya naman si May sa kliyente ni Cleo sa pag-aakalang ang kanyang amo ang hinahanap ni James. Sorry po sir. Pilin po kasi ni attorney na sabihin ko yon kung sakaling may maghanap po sa kanya. Hindi po kasi pwedeng wala siya sa family day ni Julia. Siya lang po kasi ang inaasahan ng anak na pumunta na sa araw na ito. Sad ni May kay James.
Nanlaki naman ang mata ni James, sabay taas ng kilay niya dahil sa sinabi ng sekretarya ni Cleo. Siya lang ang maaasahan? Bakit? Nasa na naman ni Julia? Nasa malayo ba? Sunod-sunod na tanong ni James kay May. Umiling si May. Asawa po? Wala po. Single mom po si attorney. Nagulat at napakagat naman ang kanyang labi si James dahil sa nalaman niya kay May. Kaya imbes tumuloy si James sa opisina ni Terence, agad-agad siyang lumabas ng firm at pinaharurot ang kanyang sasakyan sa St. Paul Elementary School na nag-iisa lang sa bayan ng San Juan, kaya alam niya agad na nandito si Cleo, kasama ng anak na si Julia. Gusto nga ni James mismo kumpirmahin sa sarili ang narinig na sagot kay May kanina. Gusto ni James makita mismo sa dalawang mata na wala talagang asawa si Cleo at isa talaga itong single mom. Hindi alam ni James kung bakit, pero lumundag sa tuwa ang puso niya nang sabihin niya ni May. Kaya gusto niya makita agad ngayon si Cleo. At dahil nga hindi naman kalayuan ng St. Paul Elementary, nakarating na nga agad si James doon. Naghanap nga muna siya ng parking bago tuluyang bumaba ng kanyang sports car at pumasok sa loob ng school. Excuse me, ma'am? Can I ask something? Kaswal nga, natanong ni James sa isang ginang na nasa information desk. Ngumiti ang ginang. Good day po, sir. Yes po. Sagot ng ginang. Alam niyo po ba kung saan ang family day event? Sino pong hinahanap nila? Si Attorney Enriquez. Pagkatapos ibigay ng ginang, ang hinahanap ni James agad na nagtungo doon ng binata sa school gym. Hinanap nga ng kaniyang mga mata ang dating asawa at ang anak nito na si Julia. At nang makita nga niya ito, nabala sa pagsasandok ng pagkain ng anak, hindi na malaya ni James na napangiti na nga siya. Sir, may anak po ba kayo dito? Biglang tanong sa kanya ng isang teacher na lumapit sa pwesto niya. Napangiti naman si James dahil sa tanong ng guro. Yes, mariing sabi niya. Maaari po bang malaman kung sino? Takang tanong ng teacher sa kanya. Bumuntong hininga naman si James sabay turo kay Cleo at Julia na ngayon ay kumakain. Gulat naman na napatingin ang guro sa kanya. Kayo po ba ang daddy ni Julia? Mabuti naman po at siguradong matutuwa ang bata dahil buo ang family niya ngayon. Nakangiting sagot ng guro na nagpangiti nga kay James. Gusto mo po bang i-assess namin kayo papunta sa kanila? Umiling si James. Salamat pero ako na lang. I want to surprise my daughter. Hindi maipaliwanag nga ni James ang nararamdaman niya sa mga oras na yun. Parang may kung anong nabuhay sa buong pagkatao niya at may hindi siya maipaliwanag na nararamdaman kanina. Habang sinasabi niya, siguro na siya ang ama ni Julia, walang bigat dahil biglang gumaan ang pakiramdam ni James nang sabihin yun. Para bang gusto talaga ni James maging tatay ni Julia upang maging buo talaga silang pamilyang tatlo, si Cleo, si Julia, at siya bilang padre de pamilya. Hindi na nga muna nagpakita si James sa kanila sa family day dahil sa ngayon, sapat nang napatunayan nga niya na walang ibang asawa, si Cleo, at walang kinikilalang ama si Julia. Sa kabilang dako nalulungkot naman si Cleo habang pinagmamasdan ng anak na mahimbing na natutulog ngayon sa kanyang kwarto. Kanina pa sila nakauwi dalawa at bilang ina, alam ni Cleo na kahit nandito siya bilang ina ni Julia, kulang pa rin ang anak niya. Masaya itong nakikipaglaro sa mga katulad niyang bata. Pero ramdam ng abogado na malungkot ito lalo na tuwing tinitignan ang mga kaklase niya na may papa na kasama kanina sa family day. Hindi alam ni Cleo kung kaya niya na magkita na si James at Julia. Natatakot siya para sa anak. Paano kung hindi siya matanggap ni James? Paano kung ayawan siya nito? Yan ang mga tanong na gumugulo sa isip ni Cleo. Si Julia na lang ang meron si Cleo simula nang mamatay ang mommy at daddy niya. 3 taon na ngang nakakalipas. At kung sakaling malaman nga ni James ang existence ni Julia, natatakot siya. Takot siyang mawala ang anak sa kanya. Hanggang kailan mo iiwasan ng totoo, Cle? Natahimik naman si Cleo dahil sa tanong ng kaibigan na si Olivia. Nandito ito sa unit niya para bumisita at sa kwento na nga ni Cleo na muli na nga silang nagkita ng dating asawa na si James. Umiling si Cleo. Hindi ko alam.
Malapit nang matapos ang kaso na pinapahawak niya sa akin, kaya alam ko na hindi na kami magkikita pa ulit. Tumaas naman ang kilay ni Olivia dahil sa narinig na sagot ni Cleo. So itatago mo ulit sa kanya si Julia? Tanong ulit ni Olivia na nagpatahimik kay Cleo. Huminga ng malalim si Olivia na nagpaangat ng tingin ni Cleo sa kanya. Alam kong nahihirapan ka ngayon, pero Bes, gusto ko lang ipaalala sa iyo na walang sikretong na itatago na habang buhay na hindi nabubunyag. 6 na taon na ang nakalipas at karapatan ni James malaman ang totoo. Mas lalo na ni Julia, karapatan niyang makita at makilala ang tatay niya. Napaisip naman si Cleo sa advice ng kanyang kaibigang si Olivia. Alam niya bilang babae, alam niya na karapatan ng anak niyang makilala si James bilang tatay nito. Pero sa loob-loob nga ni Cleo, sa puso niya hindi pa siya handa. Hindi pa niya kaya, lalo na't hindi niya alam ang ire-react at maaaring gawin ni James. Sa kabilang banda, hindi naman mawala ang ngiti ni James sa kanyang labi habang namimili ng mga damit pang babae. Kanina pa siya sa mall at marami-rami rin ang nabili niya na gamit ng bata na pang 5 hanggang 7 taong gulang. At dahil nga hindi siya sigurado sa edad ni Julia, binili na nga lamang niya ang lahat ng sandals at sapatos na size ng may 5 hanggang 7 taong gulang. Pagkatapos niya sa shoes shop, agad naman siyang dumiretso sa shop ng mga damit, pangbata at katulad ng ginawa ni James. Kanina sa shoes area, ganun din ang ginawa sa damitan ngayon. Sana nga lang talaga magustuhan ni Julia ang mga pinamili niya. Sa isip-isip ni James, habang naglalakad papunta sa mga laruan. Minsan lang siya magseryoso at manigurado sa buhay niya. At ngayon alam niya nga, nabuo na ang desisyon niya, gusto niya maging tatay ng anak ni Cleo. Gusto niya maging ama ni Julia. Wala nang pakialam si James kung sino man ang tatay nito. Ang gusto niya lang maging anak ito at maging asawa muli si Cleo. Kaya niya ginagawa ang lahat ng to at ipinapangako ni James sa kanyang sarili na oras na matapos siya dito sa mall, agad niyang pupuntahan si Cleo sa firm para humingi ng pangalawang pagkakataon sa dating asawa. Handa siyang tanggapin ng buo si Julia, kaya lahat gagawin ni James para bumalik lang si Cleo sa kanya. Walang masyadong tulog si Cleo nang pumasok sa firm pagkabukas. Pero kahit ganoon, kailangan niya maging maayos dahil sa dami ng kanyang trabaho na gagawin sa oras na to. Gusto na nga ni Cleo mapabilis ang kaso na hinahawakan niya sa kliyenteng ex-husband niyang si James. Ayaw na niya itong magtagal pa na makasama. Dahil pakiramdam niya, kung magtatagal pa ito mababaliw na nga siya sa kanyang nararamdaman na hindi niya dapat maramdaman ngayong wala na nga sila ng dati niyang asawa. Abala si Cleo sa pagbabasa ng files na binigay ni James sa kanya at last week nang nakangiting pumasok sa kanyang opisina si May. Good morning, attorney. Pati ng kanyang sekretary. Ngumiti naman si Cleo kay May. Good morning, May. Bakit? Attorney, gusto ko lang pong sabihin na galing dito si Mr. Tan kahapon. Si James? Bakit? Tanong ni Cleo sa sarili. Hindi ko rin po alam kung bakit pero sabi niya, si Sir Terence po ang sadya niya pero bigla na rin naman pong nagtatakbo at umalis. Dagdag pa nga ni May na mas lalong pinagtaka ni Cleo. Ano naman kailangan ng lalaking yun? Akmang magtatanong pa sana siya sa sekretary nang biglang nagring ang cellphone niya kaya sinagot nga muna ito ni Cleo. Lalo na nang makita ni Cleo na si Terence ang tumatawag. Good morning, Cleo. Busy? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Hindi naman, why? Takang tanong ni Cleo sa amo. Wala lang. Gusto ko lang magpasama ngayon and as your boss, I order you na samahan mo ko. Puntahan na lang kita dyan, sa office mo. Sagot nga ni Terence. Akmang sasagot pa nga sana siya sa boss nang bigla na nga lamang na off ang tawag kaya mukhang no choice talaga si Cleo kundi sumama kay Terence. Ano po yun, attorney? Tanong nga ni May sa amo nang tumingin ito sa kanya pagkatapos ibaba ang kanyang cellphone. Pakisabi kung sakaling may maghanap sa akin na may importante akong lakad. Usal nga ni Cleo sa sekretarya. Tumango naman si May bilang tugon. Samantala excited naman si James habang kanyang binabaybay ang daan papunta sa firm nila Cleo.
Iniwan niya muna ang mga pinamili para kay Julia dahil gusto niya munang ipaalam kay Cleo na gusto niyang humingi ng pangalawang pagkakataon sa dating asawa. Pero ang excitement ni James ay biglang naglaho nang malamang wala pala si Cleo dito ngayon sa firm. Ayon sa sekretary nito, kasama ng dating asawa niya si Terence na nagpatigil sa kanya. Sa isip-isip tuloy ni James, "Don't tell me, nililigawan siya ni Terence. No way, hindi pwede. Akin lang si Cleo. Akin lang ang asawa ko." Sa isip nga nito habang nakatingin sa pintuan ng opisina ni Cleo. "I'll be back, wife. Babalikan kita." Mariin nga na usal ni James bago tuluyang umalis sa opisina ng abogado. Kahit pagod at maraming tinapos sa kanyang opisina si James, hindi na nga siya makapaghintay na mag-alas 8 na nga ng gabi para makaalis at mapuntahan na nga niya si Cleo agad. Tanghalian kanina nang nakatanggap siya ng text galing kay Cleo na kailangan nilang magkita ngayon tungkol sa kaso kaya excited na nga siyang matapos sa trabaho niya dito sa kumpanya. Alam ni James na para sa dating asawa na si Cleo business at tungkol lang sa kaso ang sasabihin sa kanya nito. Pero hindi papayag si James dahil ngayong gabi, hihingiin ulit ni James ang kamay ni Cleo. Wala siyang pakialam kung may anak na nga ito. Ang mahalaga kay James ay single mom si Cleo at handa siyang maging tatay ni Julia. Sana nga lang talaga hayaan muli siya ni Cleo na pumasok sa buhay niya. Sa firm katulad ni James, naghahanda na nga rin si Cleo na pumunta sa restaurant kung saan sila magkikita ni James ulit. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, nagmamadali ang negosyanteng si James na lumabas ng kanyang opisina. Dumaan muna siya sa flower shop para bumili ng isang bouquet na red roses na paborito ni Cleo bago tuluyang pumunta sa lugar kung saan naghihintay ngayon ang dating asawa. Samantala, hindi naman alam ni Cleo kung paano magre-react ngayon. Gulat siyang nakatitig kay James at sa dala nitong bulaklak na kanyang paborito. "I'm sorry, kanina ka pa ba?" Malambing na tanong ni James kay Cleo. Umiling-iling si Cleo. "Don't worry, ngayon lang rin ako. Mas nauna ka lang ng konti." Sagot nga ni Cleo sa tanong ng dati niyang asawa. "I'm sorry anyway. Para sa'yo nga pala." Napakagat nga ng kanyang labi si Cleo at kumunot ang kanyang noo. Pagkatapos iabot ng dati niyang asawa na si James ang bouquet na dala nito, kaya imbes tanggapin ang dala ni James, na bulaklak seryoso siyang tumingin sa lalaki. "Mr. Tan, again and again, uulitin ko ulit sa'yo na nandito lang ako para sa business. Wala nang iba. At kung hindi mo yan maintindihan, sa ibang araw na lang tayo mag-usap." Pagalit nga na usal niya kay James, sabay tayo mula sa upuan. Akmang tatalikuran na nga ni Cleo si James para tuluyan lumabas sa restaurant nang agad-agad siyang hawakan ni James sa kamay para pigilan. "Let's talk." Halos nagmamakaawa ang boses ni James kay Cleo. Tumaas naman ang kilay ni Cleo dahil sa hindi siya makapaniwala sa tono ng pananalita ni James ngayon. "Kung tungkol lang naman sa mga walang kwentang bagay ang pag-uusapan natin, aalis na ako. Wala akong oras para sa ganyan, James." Seryosong ang sagot ni Cleo kay James. "Alam ko, malapit na matapos ang kaso. At kung para sa'yo walang kwenta ang sasabihin ko, pues, para sa akin may kwenta, tukli. Please give me a second chance. Come back to my life, wife." Parang nabingi naman si Cleo sa narinig mula kay James kaya imbes na pumayag siya sa gusto ng dating asawa, bigla niya itong sinampal na ikinatingin ng mga tao sa restaurant sa kanilang dalawa ni James. "You jerk! Anong karapatan mong humingi ng second chance sa akin? Matapos ng mga walang kwentang ginawa mo noon? I'm your wife, pero anong ginawa mo? Ginawa mo kong bobo, James." Hindi niya maiwasan na sigaw kay James. Dahan-dahan namang lumapit si James kay Cleo at hawakan ng binata ang mga kamay ni Cleo nang linayo ito ng abogado sa kanya. "I'm sorry. Alam ko na binaliwala kita noon pagkatapos malugi ng barko. Pero lahat ng yun, pinagsisihan ko na. I'm sorry kung nasaktan kita pero sana pagbigyan mo ulit ako. Kasi Cle, ikaw pa rin talaga. Ikaw noon, ikaw pa rin hanggang ngayon." Utal-utal na saad ni James kay Cleo pero may diin at sinseridad. Ngumiti naman ang mapait si Cleo kay James. "I'm sorry, James, but no, ayoko na." Umiling naman si James dahil sa naging sagot ni Cleo. "No,
Hindi ako titigil hanggang hindi mo ako ulit papapasukin dyan sa buhay mo. Alam kong mahal mo pa rin ako. Galit ka lang. Usal nga ni James. Tumango si Cleo. Oo, galit ako pero huli na, James. Ayoko na ulit maging asawa mo. Tapos na tayo noon pa. Ayoko na. Mahinang sagot ni Cleo kay James. Sabay lakad niya palabas ng restaurant. Naiwan naman na tulala si James sa loob ng restaurant habang pinagmamasta ng dating asawa na naglalakad palayo sa kanya. Hindi ako titigil, Cleo. Hindi ako titigil. Bulong ni James sa sarili. Sigurado na siyang gagawin ng lahat para bumalik ang dating asawa sa kanya at lahat gagawin niya para bumalik ito sa kanya. Lahat-lahat. Kinabukasan tulad nga ng pangako ni James sa kanyang sarili, kahit rejected na nga siya kahapon ni Cleo, hindi siya susuko. Oo, malapit nang matapos ang kaso na ngayon ay nag-uugnay sa kanila ng dating asawa. Pero pinapangako ni James na sa kanyang sarili na hindi pa ito ang huling araw na makikita si Cleo. Kahit ilang beses pa siyang i-reject ni Cleo ulit, hindi susuko ang negosyante sa dating asawa. Bro, sigurado ka ba talaga dito? Nag-aalalang tanong ng kaibigan ni James na si Terex. Para dito, lalo na at sinabi ni James na maaaring may gusto si Terence kay Cleo. Dahan-dahang tumango si James kay Terex. Babawiin ko siya. I will not give up on her. Hindi ako pwedeng sumuko kay Cleo lalo na ngayon na posibleng maagaw siya sa akin. Sagot ni James na ikinatahimik nga lang ni Terex. Wala man tulog dahil sa nangyari sa kanila ni James kagabi, pinilit pa rin ni Cleo makapasok ng firm. Hindi siya maaaring magpaapekto sa dating asawa. Alam niya sa sarili niya na nakamove on na siya. Sa labas naman ng opisina ni Cleo ay pilit pa rin na pinapaalis ni May si James lalo na at kabilin-bili na ng amo niya na huwag papapasukin ng lalaki. I need to see her, May. Kahit saglit lang. Nakikiusap na pahayag ni James kay May. Umiling naman ang sekretarya. Kung ako lang sir, walang problema eh. Pero mukhang high blood si attorney ngayon. Ayaw ko namang mawala ng trabaho dahil sa sinaway ko lang ang utos niya. Malungkot na sagot ni May kay James. Kaya sir, please umuwi na po kayo. Pakiusap nga ulit niya. At manghihilain na nga niya ito pababa ng hagdan, biglang may batang babae na nagmamadaling tumakbo sa gawin nila na siyang dahilan kung bakit nabangga ang bata sa katawan ni James. Nagulat naman si James dahil biglang napaupo ang bata. Pero mas laking gulat niya nang makita ang mukha ng batang babaeng nabangga niya, ang anak ng dati niyang asawa, si Julia. Julia? Daddy? Inosenteng tawag ni Julia kay James na ikinagulat nga ng lalaki. Magsasalita pa nga sana si James sa bata nang biglang tumayo si Julia at niyakap siya na nagpatigil kay James. Gulong-gulo man dahil sa tawag ni Julia sa kanya ay niyakap na lang ni James pabalik ito. Agad namang hinawakan ni Julia ang kamay nang tinawag niyang daddy papasok sa opisina ni Cleo. At kahit kinakabahan ay sumunod pa rin si May kila Julia at James sa loob ng opisina ng kanyang amo. May, di ba? Julia, James? Naputo lang sasabihin ni Cleo nang biglang nakita ang kanyang 5 taong gulang na anak na hawak-hawak ang kamay ni James. Napaangat ang kanyang tingin kay James na ngayon ay takang nakatitig sa kanya. Julia? Mahinang tawag ni Cleo sa anak. Mama, bakit po hindi mo sinabi na dumating na si Daddy? Tila nagtatampong tanong ni Julia kay Cleo na ikinatigil ni Cleo. Anong ibig sabihin nito? Si Julia? Anak ko ba siya? Cleo, tell me, anak ko ba siya? Sunod-sunod na tanong ni James kay Cleo na ngayon ay nakayuko na nga sa kanilang dalawa ni Julia. Mama, tawag ni Julia sa kanya. I'm sorry baby. Hindi maipaliwanag ang nararamdaman ng negosyanteng si James pagkatapos ikwento ng dating asawa sa kanyang nangyari. Nagkaroon sila ng anak bago pa umalis si Cleo sa poder niya at hindi man lang ito alam ni James. Sa mga oras na to maraming bagay ang gumulo sa isip ng negosyante. Paano kung hindi siya nagpadala sa nangyari noon sa kanyang negosyo? Malamang hindi siya iniwan ni Cleo
At malamang nakasama at nagpakatatay siya kay Julia. Pero sa kabila ng nangyari, imbes na magtanong pa nga si James kay Cleo, dahil sa dami ng tanong na nasa kanyang isip ngayon, pumantay lang si James sa kanyang anak na si Julia at buong pusong niyakap ang kanyang anak. "I'm sorry anak. I'm sorry, ngayon lang si Papa." Nauutal na paumanahin ni James kay Julia. Inosente namang ngumiti si Julia sa kanyang ama na si James. "Papa, don't cry." Sabay punas nga nito sa luha ni James. "It's okay, Papa. Sinabi naman po ni Mama na kailangan mo lang pong mag-work para sa future. Naiintindihan ko po. Ang importante, nandito na po kayo ngayon." Nagangat naman ang tingin si James sa dating asawa na ngayon ay umiiyak pa rin na nakatingin sa kanilang dalawa ni Julia. "Thank you." Mahinang sabi ni James kay Cleo na nagpangiti sa abogada. Kung dati natatakot si Cleo na dumating ang araw na to, ang araw nun magkikita na nga sina Julia at si James. Ngayon na nakita na ng sariling matang saya sa mukha ng anak na si Julia, hindi maiwasan ni Cleo matuwa. Alam ni Cleo sa sarili niya na ngayong buo na ang pagkatao ng anak na si Julia dahil nagkita na nga sila ni James ng tatay niya. "Papa, Mama, tara kain tayo." Hindi pa man nakababalik sa kanyang huwisyo si James, ay natuwa siya nang hawakan ni Julia ang kamay niya, sabay ang paghawak kay ni Julia sa kamay ni Cleo. Sa kabilang kamay nito, hindi naman nakareact agad si Cleo sa ginawa ng anak na paghawak sa kanya at kay James. Pero imbes na tanggihan ni Cleo ang anak na si Julia, sa paanyaya nito, dahan-dahan siyang tumango na nagpangiti kila Julia at James. "Saan mo ba gusto?" Malambing na tanong ni Cleo sa anak na si Julia. "Jollibee po," inosenteng sagot ni Julia. Akmang sasagot na nga sana si Cleo sa sagot ni Julia nang bigla siyang unahan ni James sa pagsasalita. "Let's go, baby. Then punta tayo ng mall. Gusto mo?" Agad tumango si Julia dahil sa tanong ni James. "Okay lang ba, Cle?" Tila nahihiyang tanong ni James kay Cleo. Nahihiya man sa nangyari ngayon si Cleo, alam niya na hindi siya pwedeng tumanggi sa dating asawa na si James. Lalo na ngayon, ayaw niyang makitang maging malungkot si Julia. Kaya nakangiting tumango nga siya kay James. "Yay! Happy family na po tayo!" Masayang sabi ni Julia habang hawak-hawak pa rin ang kamay ng kanyang mga magulang na nagpatingin kay James at Cleo sa kanya. Dumating na nga silang tatlo sa Jollibee. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe at kung iisipin nga mukha talaga silang isang buong pamilya na pumasok sa loob, naghanap muna ng upuan si James para doon ipaupo si Cleo at Julia at nang may nakita nga na magandang pwesto ang negosyante, iniwan niya muna ang mag-ina para siya na ang kumuha ng order nilang tatlo. At habang nasa linya, papunta ng counter si James, isang bagay lang ang kanyang sinisigurado ngayon. Hindi siya makakapayag na hindi bumalik ang dating asawa sa kanya. Hindi siya papayag na mawala ng tuluyan ulit si Cleo sa kanya, lalo na ngayon at may anak pa nga silang dalawa. Sigurado na nga si James na lahat gagawin niya para sa dating asawa na si Cleo. Bumalik lang ito sa piling niya at mabuhay silang dalawa kasama ang kanilang anak na si Julia. "Daddy, sa bahay ka po namin matutulog?" Natigil sa kanyang pagkain si Cleo at James dahil sa tanong ni Julia, kaya napatingin nga si James kay Cleo dahil sa tanong ng anak. Hindi naman alam ni Cleo ang isasagot sa anak na si Julia. Hindi niya alam kung papayag ba siya o hindi sa gusto ng anak. Parang ang bilis ng mga pangyayari. Pero nang napatingin nga si Cleo kay James, na ngayon ay nakatingin rin sa kanya, parang may kung anong nagkarirahan sa puso ng abogada dahil biglang bumilis ang tibok ng puso niya. "Mommy!" Tawag ulit ni Julia kay Cleo. Tumango naman agad si Cleo sa anak. "Walang problema sa akin, anak. Kung gusto rin ng papa mo." Sagot ni Cleo na nagpangiti kay Julia, kaya agad-agad tumingin ang bata sa kanyang papa. "Papa?" Ngumiti si James sa anak. "Kung saan ka masaya, baby. Tsaka may gusto din akong sabihin sa mama mo." Sagot nga ni James kay Julia na mas lalong nagpakaba sa puso ni Cleo. At katulad ng sinabi nilang dalawa kay Julia kanina,
dinala nga nila ito sa mall. At dahil sa sobrang kasiyahan na nararamdaman ni James ngayon, ay halos ubusin niya na ang laman ng isang toy shop para sa mga batang babae. Pakiramdam ni James, kailangan niyang bumawi sa anak na 5 taon na nga niyang hindi nakita at nakasama. Nakasimangot naman si Cleo habang pinapanood si James na kumukuha ng kahit anong klaseng pambabae na laruan sa shop at nang akmang kukuha pa si James ng isang dollhouse, ay hinawakan na nga ni Cleo ang kanang kamay ni James para pigilan. Tama na yan, ang dami na niyan. Maautoridad na sabi ng abogado sa dating asawa. Gusto ko lang bumawi sa anak natin. Kalmadong sagot naman ni James kay Cleo, sabay tingin nga niya kay Julia na ngayon ay nakangiting nakatingin rin sa kanya. At dahil sa gulat ng marinig ang salitang anak natin kay James, hindi na nga lang siya kumontra sa dating asawa. Kaya pagkatapos ng kanilang pamimili sa mall, agad na nga silang dumiretso sa unit ni Cleo. Hindi naman mawala-wala ang ngiti sa labi ni James hanggang makarating nga sa unit ni Cleo. Nakatulog si Julia sa sasakyan sa biyahe kaya binuhat siya ni James hanggang sa kwarto ng bata. Let's talk. Seryosong sabi ni Cleo kay James pagkatapos ihiga ni James si Julia. Tumango at sumunod naman agad si James sa dating asawa. Anong pag-uusapan natin? Takang tanong nga ni James kay Cleo na huminto sila sa sala. Seryoso namang tumitig si Cleo sa dating asawa. Arrangement natin 2 bilang parents si Julia. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Cleo sa tanong ni James. Umiling-iling si James at kumunot noo. Arrangement? Tumango si Cleo. Yes, kung paano natin hahatiin ang linggo sa ating 2. Nakasama siya. Nanlaki ang mata ni James dahil sa sagot ni Cleo, pero muli siyang umiling bilang hindi pagsang-ayon sa gusto ng ex-wife. Hindi ako papayag dyan, Cleo. Mahihirapan lang ang anak natin. Mariin na sagot ni James kay Cleo. Kumunot ang noo ni Cleo sa narinig sa dating asawa. Anong gusto mo? Kunin ang anak ko? Aba! Hindi natuloy ni Cleo ang dapat na sasabihin dahil biglang humakbang si James ng dahan-dahan palapit sa kanya. Seryoso itong nakatitig sa mga mata ni Cleo na naging dahilan kung bakit muling naramdaman ni Cleo ang pagkarera ng puso niya. What are you doing, Mr. Tan? Nagawa pang itanong ni Cleo kahit labis ang kabang nararamdaman sa paglapit sa kanya ng dating asawa. Alam mo kung anong gusto ko, Cle. At hindi ako papayag na mag-co-parenting lang tayo kay Julia. Hindi lang si Julia ang kukunin ko. Dahil pati ang nanay ni Julia, isasama ko sa bahay. Kalmadong sagot ni James sa tanong ni Cleo na mas lalong nagpakaba sa abogada. What do you mean? Utal na tanong ni Cleo kay James. Muli namang ngumiti ulit si James dahil sa nakikitang reaksyon ngayon ng dating asawang si Cleo. You know what I mean, Cle? I know na tinanggihan mo na ako kahapon pero uulitin ko. I will not give up. Ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko kayo ni Julia. I want us again, baby. Again. Panibagong araw at kahit gulo pa rin, ang isip ay maagang umalis si Cleo sa bahay nila Julia dahil tumawag sa kanya si Terence at sinabi sa kanyang mag-usap daw sila dahil may sasabihin ng amo niya kay Cleo. Pero bago iwan ni Julia si James, nag-iwan muna ang abogado ng mensahe para sa dating asawa kung ano ang dapat gawin nito para sa anak na si Julia ngayong araw. Tsaka chance na rin ito ni James para mas mapalapit pa sa anak. Hanggang ngayon, gumugulo pa rin sa isip ni Cleo ang sinabi ni James sa kanya na hindi titigil ang dating asawa hanggang hindi siya binibigyan ng second chance. Pero handa ba si Cleo na bumalik sa piling ni James? Handa ba siyang muling buksan ang puso niya para sa lalaking minsan niya nang minahal pero binaliwala siya? Yan ang mga tanong na gumugulo sa isip ni Cleo. Mga tanong na dapat alam niyang siya lang ang makakasagot. Naguguluhan pa rin si Cleo sa mga nangyayari. At kahit abogado siya, bilang ina at bilang babae hindi pa rin siya sigurado sa totoong nararamdaman ni James para sa kanya. Samantala sa unit naman ni Cleo kung saan natulog si James kasama si Julia, nagising sa alarm clock ang negosyante. At dahil nga sa guest room natulog, ay pinuntahan niya ang kwarto ng anak ni si Julia
para tignan kung tulog pa ang kanyang mag-ina. Pero laking gulat na nga lamang ni James na si Julia na lang ang naabutan niyang natutulog sa loob. Pumunta nga si James sa kusina at doon niya nakita ang note na iniwan ni Cleo para sa kanya. Nakalagay sa note ang mga dapat niyang gawin. Sa araw na to kasama ang anak na si Julia at nakalagay rin sa note kung sino ang kasama ng dating asawa. Terence. Naiinis at naiirita si James sa posibilidad na posibleng may gusto si Terence kay Cleo. Pero hindi niya yon pinahalata kay Julia. Pinagluto pa rin niya ang anak at hinatid dito sa school kung saan nag-aaral si Julia bago tinawagan ng lalaking kanina niya pa minumura sa isipan. Magkaibigan si Terence at James, pero ibang usapan na kung may gusto nga ang kaibigan sa dating asawa. Dahil kahit wala na sila, hindi papayag si James na may umagaw kay Cleo sa kanya, lalo na ngayon na may Julia na sila. Bro, busy ka? Iyan agad ang tanong ni James kay Terence nang sinagot ni Terence ang tawag niya. May kamit lang bud, why? Takang tanong ni Terence kay James. May kukonsulta lang, can we meet today? Sure, may pakikilala ako sa'yo. At doon na nga tuluyang kumunot ang noon ni James. Huwag mo sabihin na si Cleo ang ipakikilala niya sa akin. Sa isip-isip nga ni James, bago tuluyang baybayin ang daan papunta sa lugar na sinabi ni Terence sa kanya. Dahil nga sa hindi pa rin makalimutan ni Cleo ang nangyari kahapon sa kanilang tatlo ni James at Julia. Wala siya sa sariling tumango sa amo. Nandito sila ngayon sa restaurant dahil tinawagan siya ni Terence kanina na may importante itong sasabihin sa kanya at dahil sa pag-aakalang tungkol sa trabaho ang sasabihin ni Terence ay pumayag si Cleo. Really, Cle? Pumapayag ka na ligawan kita? Masayang tanong ni Terence kay Cleo. Akmang tatango ulit si Cleo sa tanong ni Terence nang biglang may isang boses sa kanilang likuran. Ang nagpagising sa pag-isip niya. Ligaw? Walang emosyong tanong ni James sa dalawang tao na nag-uusap. Tila nagulat naman si Cleo sa biglaang pagsulpot ni James sa likuran niya habang nakangiti naman si Terence na nakatingin kay James. But you're here. Anyway, tamang-tama rin ang dating mo. Tsaka tama na rin narinig mo. Liligawan ko nga si Cleo and she said yes. Siya rin pala ang gusto kong ipakilala sa'yo. Pero don't get me wrong. Alam kong magkakilala na kayo dahil sa kaso na pinapaasikaso mo. Pero this time, I want you to know na siya ang babaeng nagugustuhan ko. Tumaas naman ang kilay ni James sa narinig at seryosong tumitig kay Cleo na ngayon ay nakatingin rin sa kanya. Magsasalita pa sana si Terence nang biglang nagring ang phone ni James. Kaya no choice si James kundi iwan muna si Terence at Cleo para sagutin ang tawag. Hello? Yes, papunta na. Seryosong sagot ni James sa tawag sabay off ng cellphone niya. Lumingon ulit siya kay Terence na ngayon ay nakatingin sa dating asawa niya na tulala. Bud, I'm sorry. Gusto ko sanang daluhan kayo pero may emergency sa site. Walang emosyon na paalam ni James kay Terence sabay lakad niya palayo sa dalawa. Hindi na nga niya hinintay si Terence magsalita dahil umalis na agad siya. Pumayag si Cleo? Ibig sabihin wala na kaming pag-asa? Damn! Bulong ni James sa sarili habang nagmamaneho palayo ng restaurant. Samantala pasado 8:00 naman nakauwi sa kanyang unit si Cleo at mukhang nandito ulit si James dahil sa sasakyan na nasa parking kanina. Nagsisimula naman ulit ang kaba sa puso ni Cleo. Habang iniisip na magkikita sila ni James ngayon sa loob ng unit niya. Hindi maganda ang pagkikita nila kanina pero kahit siya, hindi maalala na talagang sinabi niya kay Terence na papayag siyang magpaligaw dito. Oo, importante si Terence para kay Cleo pero alam ni Cleo sa sarili niyang hanggang magkaibigan lang talaga silang dalawa. Kaya gulong-gulong ngayon si Cleo. Pumayag kang ligawan ka ni Terence? Napatigil sa kanyang pag-akyat papunta sa kwarto ng anak, si Cleo nang marinig ang seryosong boses ni James sa likod kaya kahit kinakabahan dahan-dahan siyang lumingon sa dating asawa. Nandito ka pa? Pag-iiba ng usapan ni Cleo. Umigting naman ang panga ni James na humarap kay Cleo. I want us to talk. Gusto ko sanang sabihin huwag kang pumayag sa gusto ni Terence kasi nandito na ulit ako. But no, na-realize kong may sarili kang desisyon
at ayaw kitang pigilan sa kung anong gusto mo. Pero, tumigil muna saglit si James sa sasabihin kay Cleo para huminga ng malalim. At nang natapos na nga siya, dahan-dahan siyang humakbang palapit kay Cleo na siyang nagpabilis ulit ng tibok sa puso ng abogada na ngayon ay tulala lang na nakatingin kay James. Gusto ko lang sabihin na hindi ako titigil, Cle. Hindi ako susuko, lalaban ako kahit kaibigan mo pa siya. Hindi kita isusuko. I still love you, Cle. Noon, ngayon, bukas, alam kong ikaw lang. Walang iba. Marahil tama nga talagang kasabihang, hindi lahat ng bagay mas magandang ilaban. Dahil minsan sa buhay may mga bagay na mas maging maganda at maayos kung hahayaan na lang. At yan ang natutunan ng negosyanteng si James. Napagtanto ng bilyonaryong si James na may mga punto sa buhay ng tao na dapat minsan hayaan na lang. Kasi kung pipilitin, magkakasakitan lang. 2 buwan. 2 buwan na nga ang nakakaraan simula ng ligawan ulit ni James, si Cleo. Minsan naiisip na nga lamang ni James na baka panahon na siguro para tigilan niya ang dating asawa at mag-focus na lang bilang ama ni Julia. So tanggap mo na. Yan ang tanong ni Terex sa kaibigan na si James. Nandito na naman kasi si James sa bar ni Terex para maglasing dahil wala na naman si Cleo ngayon. Kasama ni Terence na nasa Tagaytay. Kahit nahihilo, seryoso pa rin tumitig si James sa kaibigan na si Terex dahil sa tanong nito. Anong magagawa ko? Kung mahal niya na si Terence, wala akong karapatan na pigilan siya sa gusto niya. Walang kaimo-emosyon na sagot ni James kay Terex. Huminga naman ng malalim si Terex bago tuluyang manahimik at hayaan si James na magpakalasing. Naintindihan ni Terex ang kaibigan. Kaya imbes na pigilan niya itong uminom, hahayaan na nga lamang niya muna. Sa pag-asang nasa tamang wisyo na ulit ito bukas. Sa kabilang dako, hindi naman mapakali si Cleo habang paulit-ulit ang tingin sa kanyang orasan. Kalahating oras ang lumilipas simula nang umuwi siya dito. Sinama siya ni Terence sa Tagaytay para sa isang trabaho. Kaya natagalan siya sa pag-uwi ngayon. Pero halos utusan na nga niya. Ang taxi driver kanina na nasakyan niya, mali pa rin ang daan para makauwi agad sa kadahilan ng alam niyang nandito ngayon si James, ang kanyang dating asawa. Umamin nga ng kanyang nararamdaman si Terence para kay Cleo, ngunit buong pusong tinanggihan ni Cleo ang lalaki. Sapagkat pakiramdam niya na nagtataksil siya sa dating asawa. 2 buwan na simula nang ligawan siya muli ni James. At sa buwan na yun, magsisinungaling ang abogada sa kanyang sarili kung hindi sasabihin na walang epekto ang ginagawa ni James sa kanya. Lalo na't nakita nga nito ang sincerity ng lalaki. Aminin man ni Cleo hindi, alam niyang muling nabuhay sa puso at isip niya ang pagmamahal sa dating asawa na never naman talagang nawala. Siguro natabunan lang, pero ang nasa puso niya, ang ex-husband niya pa rin. Umamin na nga rin si Cleo kay Terence sa totoong relasyon nila ni James dalawa at ang dahilan ng biglaan na pag-uwi niya ngayon gabi ay ang sinabi ni Terence sa kanya kanina. If you know that you still love him, show that to him. Alam ko na hindi naging madali sa inyo ni James ang lahat, pero kung mahal ka pa rin talaga niya at kung mahal mo pa rin siya, huwag mong pigilan ang sarili mo. Give yourself the happy ending that you deserve. Pumunta ka na sa kanya, kay James, at sabihin sa kanya ang salitang mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. Nandito na nga si Cleo sa kanyang unit, ngunit walang James na nagpakita sa kanya. Akmang papasok nga sa kwarto ni Julia nang biglang bumukas ang pinto ng bahay ni Cleo kung saan pumasok ang iika-ika at lasing na si James. James? Nag-aalalang sambit ni Cleo sa pangalan ng lalaki, sabay lapit nga niya sa dating asawa para alalayan itong tumayo. Samantala kahit nahihilo, biglang umayos ang pakiramdam ni James nang makitang nasa harap niya si Cleo na may nag-aalalang mukha. Tapos na ang date mo? Utal-utal na tanong ni James sa dating asawa. Umiling si Cleo sa negosyante bilang sagot. Then bakit ka nandito? Di ba gusto mo na siya? Sunod-sunod na tanong ni James kay Cleo. Gusto man sagutin ni Cleo ang tanong ni James at gusto man niyang umamin sa dating asawa ngayon
Alam ni Cleo na baka makakalimutan lang din ni James ang lahat bukas. Dahil sa sobrang kalasingan nito kaya imbes sagutin ang tanong ng lalaki, hinawakan na lang ni Cleo ang kamay ni James para sana alalayan papasok ng guest room, pero bigla na lang itong tinaboy ni James at mag-isang naglakad papunta sa kwarto. Napabuntong hininga si Cleo habang nakatanaw sa dating asawa na naglalakad palayo sa kanya. Bukas, aamin na ako, James. Bulong nga ni Cleo sa sarili bago tuluyang pumasok sa kwarto ni Julia para matulog sa tabi ng anak. Samantala kinabukasan, maagang nagising si James at ramdam niya ang sakit ng kanyang ulo. Pero kahit ganon, pinilit pa rin ni James na bumangon para ipagluto si Julia dahil mamaya pa ng hapon uuwi dito si Cleo galing sa Tagaytay. Pero ang planong pagluluto ni James, hindi natuloy ng laking gulat niya at nandito na pala si Cleo sa kusina, abala sa pagluluto. Nandito ka na? Hindi nga, makapaniwalang tanong ni James sa dating asawa. Napatigil naman sa kanyang ginagawa si Cleo nang tanungin siya ni James. Gising ka na pala. Kain ka na. Nagluto ko ng soup para sa hangover mo. Kagabi pa ako dumating, siguro hindi mo naalala dahil sa kalasingan. Parang gusto naman suntukin ni James ang kanyang sarili pagkatapos marinig ang sinabi ni Cleo. Akala ko mamaya pa kayo ni Terence. Seryosong tanong ulit ni James sa dating asawa at doon naman lumapit sa kanya si Cleo. Dala ang soup na niluto nito para sa kanya. Nakaupo na nga sa table si James nang iabot sa kanya ni Cleo ang soup, pero ang akalang simpleng soup lang ni James ay hindi pala. Dahil sa ilalim ng yahong na may soup ay may nakalagay na papel na siyang nagpatigil kay James. Nakainin ito, kaya agad-agad tumayo si James palapit kay Cleo, dala ang papel na may sulat. Hinawakan niya ang dating asawa sa kamay at pinaharap sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Takang tanong ni James kay Cleo sabay pakita niya sa dating asawa sa papel na may sulat na I love you. Napakagat naman sa kanyang labi si Cleo dahil hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ni James. You love me? Tanong ulit ng binata kay Cleo. Napayuko si Cleo dahil sa hiya. Sagutin mo ko, Cle. Mahal mo ko? Mahal mo pa rin ako? Tanong ulit ni James kay Cleo. Dahan-dahan namang tumango si Cleo kay James bilang sagot. Nagulat naman sa narinig si James mula sa dating asawa, kaya hinawakan niya ito ng dahan-dahan sa muka at pinaharap sa kanya. Mahal mo pa rin ako? Tanong ulit ni James kay Cleo. Paulit-ulit niyang tanong dahil gusto niyang makasigurado na tama ang narinig. Paulit-ulit? Sabi ko nga, 'di ba? Mahal kita, mahal pa rin kita. Iritang sagot ni Cleo kay James na nagpangiti sa negosyante. Kaya agad-agad niyakap ni James si Cleo na nagpatigil sa abogado dahil sa pagkabigla. Kailan pa? Akala ko si Terence na. Pasuko na ako eh. Pasuko na ako kasi akala ko siya na. Pag-uulit na tanong ni James. Umiling si Cleo. Walang iba. Ikaw lang naman eh. Hindi naman nawala, ikaw lang palagi. Mahinang sagot ni Cleo sa maliit na boses kay James. Mas lalo naman na napangiti si James sa sagot ni Cleo, kaya siya na mismo ang unang bumitaw sa pagyakap sa dating asawa at seryoso itong tinitigan sa mata. Bago unti-unting pagdikitin ni James ang noon nilang dalawa ni Cleo. Give me a second chance, Cle, please. I want you back with our daughter. Ngumiti si Cleo sa pakiusap ni James, kaya mabilisan niya itong hinalikan sa labi na ikinatahimik ni James. Second, third, fourth, kahit ilan pa James, sa'yo pa rin kami uuwi ng anak natin. I love you. And I love you too, my attorney, forever. Sabi nga nila, when you love someone, learn to fight for them at matutong maghintay ng oras mo dahil balang araw, sa'yo naman papabor ang panahon. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Cleo at James. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Gloria Escobar, Juvelyn Romero, Nesbeth Hanaban, Cherry Ramos, Presbyteros Rose, Vanessa, JC,
Christian, Neva Fajardo, Blanca Cortez, Evelyn Dominguez, Ostonalito, Kidim Tess, Lorna, Helen Murillo, Victory de la Cruz, Rovsky Sunyo, Not Green Fox, Kuya Ato, Amy Regalado, Estrella, Panlake, Marilu Montalbo, Romana Gorospe, Beauty Me, Felicita de la Cruz, Fenavares, Goldfinger, Ellen Magbitang, Imelda Forteza, Mary, Rosemary Palaganas, Nancy Gavero, Librado Reyes, Zenaida Porter, Shirley Alberto, Rosalinda Fronda, Merlin Baroza, Enday Lebra, Maria Makino, Leonila Perea, Onobas, Gloria, Fans Garrido, Jenjen, Nene Badit Soliva, Teresa Bulie, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli, ito ang Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.